Ayan mga kapadadyon, magandang gabi sa ating lahat at mag-dinner nga muna tayo bago papasok. Kasi ang pasok natin ay sa gabi, panggabi yung ating trabaho. So dito nga guys, bumili na lang din ako ng manok, yung fried. Dahil ang binigay sa amin na pagkain ngayong gabi ay biryani o yung dilaw na bigas o kanin. At ang kasama dyan guys ay manok din, pero hindi ko nagustuhan yung amoy ng manok. So hindi lang manok, meron din yan repolyo at saka carrots, at yun lang. So tara, kakain muna tayo guys bago tayo pumasok sa ating trabaho. So habang kumakain tayo nito ay maraming akong iniisip. Yun nga, yung aming sitwasyon dito bilang mga OFW, na ganito yung aming sitwasyon. Yung sa higaan namin medyo masikip lang ang area natin dahil nga ay apat kami sa isang kwarto. So ito yung aking higaan at may kunting table para sa computer. Dyan tayo mag-editing o kaya sa cellphone. So itong aming napakaliit na espasyo kung saan ay matutulog, magpapahinga lang. Ganun lang yung aming sitwasyon dito mga OFW. Maswerte yung ibang OFW. Ayan, pinapakita ko nga sa inyo yung repolyo yan. Parang ginawang nilang salad at saka pipino, carrots. So gustong gusto ko itong ganitong klaseng pagkain. Paborito ko talaga ito. Ayan, at yung biryani naman, yung dilaw, masarap talaga ang lahat, malasa yung kanilang pagkagawa. Hindi ko lang alam kung paano nila ginawa. At may green peas dyan sa nilagay nila. Dilaw siguro, turmeric siguro, ano ba yan para dumilaw. Pero kakaiba yung kanin nila. Yung butil ng kanin nila ay kakaiba. Parang may nakain tayo, kapareho tayo nitong luto na to, yung pastilya. Yun yata yung nilutuan kami ng aming kasama ng mga Ilonggo. Ayan, sa mga taga Capiz o yung mga kababayan natin ng mga Ilonggo, mahilig sila yan kasi yun ang kanilang pagkain talaga, na nakilala sila dyan sa parang pastillas. O sa Laguna, meron din ganyan, kapareho. Pero mga seafoods naman yung nilalagay dyan sa pagkain na yan. So dito nag-i-enjoy naman ako at halos maubos ko to, pero dahil lumalaki na yung ating tiyan, hindi ko na talaga inubos. Talagang pinigilan ko yung aking sarili kasi parang mabigat na kapag naglalakad tayo. Lalong-lalo na yung ating trabaho ay hindi naman ganun katinding tayo ay nagagalaw dahil lagi lang nakaupo. Ayan. Kaya binawasan ko na yung pagkain ko sa rice. So doon na lang ako bumawi sa mga ulam, kung masarap yung ulam. Kaya minsan tinapay na lang talaga yung aking kinakain para lang makontrol ko yung bigat ng aking katawan. Kasi hindi kailangan mas tumaas yung ating timbang doon sa proportion ng ating height, para hindi tayo mahihirapan. Kasi marami na rin tayo nararamdaman. Sa edad na 40 pataas ay may nararamdaman na tayo. So, dahan-dahan na lang tayo sa rice. Ayan, banat lang doon kasi wala tayong magulang na mag-aalaga dito sa ibang bansa. Ayan, at wala pa rin akong tubig na nakahanda. So, kailangan ko ng tubig. So, pasensya na yung ating background dyan sa ibaba. Dyan na nakalagay yung ating mga kailangan natin. Yung lotion, pinaghalo na dyan ang tuyo. Pinagkasya lang natin dito sa ating space yung ating higaan, yung mga abubot natin. Ganyan talaga dito sa ibang bansa. Ayan, at hindi man tayo pinalad na mabigyan ng magandang sitwasyon na dito tulad ng ibang kumpanya ay isang kwarto, isang tao lang ang dito sa amin apat kami. At tulad ng sinabi ko,
wala sa kung ano yung position mo, kung engineer ka man, electrical or maintenance or nasa production, operator ka man o ano, wala dito. Kailangan pantay-pantay lang kapag ganito yung madadatnan nyo na accommodation sa kumpanya. Yun lang guys, bye bye.